Mabuhay! Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay panibago na namang leksyon na ating matututunan. Ito ay ang tungkol sa ekosanaysay. Bago natin ipagpatuloy, ilalahad ko muna ang mga layunin ng ekosanaysay. Una, ay bigyang kahulugan at maipaunawa ang ekosanaysay. Pangalawa, ay maipaliwanag ang kahalagahan ng ekosanaysay. At ang pangatlo, ay matukoy at mailahad ang mga akda tungkol sa kalikasan. So, babalikan muna natin. Ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay maaaring ilarawan bilang isang masining na pagpapahayag ng mga saloobin at ideya ng isang individual. Ito ay isang plataporma kung saan maaaring ibahagi ng manunulat ang kanyang natatanging pananaw sa isang partikular na paksa, issue o karanasan. So, ang ekosanaysay naman ay isang uri ng pagsulat na naglalayong pag-aralan at suriin ang kaugnayan ng tao sa kalikasan. Ito ay isang pagsasanib ng agham at panitikan kung saan ginagamit ang mga kaalaman sa siyensya upang maunawaan ang mga isyong pangkapaligiran at ang kakayahan ng wika upang mailahad ang mga ito sa isang makabuluhang paraan. Sa madaling salita, ang ekosanaysay ay isang mahalagang kasangkapan upang maunawaan natin ang ating relasyon sa kalikasan at upang mahanap ang mga paraan upang mapanatili natin ang balanse ng ating planeta. May boses ang sanaysay. Ito ay tungkol sa tamang pagtuon o pagbibigay pansin ng akda. Pagkilala ito sa boses ng sanaysay sa pamamagitan ng pag-alam kung sino ang kumakausap sa atin. Ito ay ang autor, ang tagapagsalita ng sanaysay nagsisiwalat ng mga mamabasa ng damdaming personal. Tinitingnan dito kung ano ang karanasan na nais iparating ng autor, mga karanasang bunga ng patuloy na pakikihalubilo niya sa kanyang kapaligiran. B. May tono ang sanaysay. Nagmumula ito sa boses ng author. Ang tono na tinutukoy rito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng anyong pag-uutos, pagsusumamo, pangangaral, o pagsasalitang nagsasaad ng kawalang pakialam. Ito ay mapapansin mula sa pagpili ng salita, pamamaraan ng paglalahad, at uri ng pagpapaliwanag ng author. Ito rin ay tumutukoy sa emosyon o damdamin na hatid ng isang sanaysay. C. May ugnay ang sanaysay. Ibig sabihin, ang isang sanaysay ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita o ideya. Mayroon itong koneksyon sa iba't ibang bagay, tulad lamang ng koneksyon sa lipunan, kung saan ang sanaysay ay maaaring tumatalakay sa mga isyong panlipunan at kung papaano nakakaapekto ang mga ito sa mga tao. Ito ay maaari ring may kaugnayan sa maaari itong nakabase lamang sa personal na damdamin o karanasan ng isang author. Sa madaling salita, ang isang mahusay na sanaysay ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, kundi taglay din nito ang emosyon, koneksyon sa iba't ibang bagay, at isang malinaw na boses ng may akda. D. May kuro-kuro sa sanaysay. Taglay ng sanaysay ang kaisipan at ideya tungkol sa paksang tinalakay. Ang talakayan na gagawin ay maaaring nakasentro at ituon sa paksain at sa mga sinasabi tungkol sa paksang ito. Ang kuro-kuro sa sanaysay ay tumutukoy sa opinyon o pananaw ng manunulat tungkol sa isang paksa. Ito ang nagbibigay ng sariling interpretasyon sa loobin o reaksyon ng manunulat sa isyong tinatalakay sa sanaysay. Sa madaling salita, ang kuro-kuro ay nagsisilbing personal na pagtingin ng sumulat na maaaring sumuporta o tumuligsa sa isang ideya. Ito ang bahagi kung saan ipinapahayag ng manunulat ang kanyang damdamin at pagninilay sa paksang tinalakay. Ang paunang halimbawa ng ekosanaysay, ang aklat ni Paul Otka, The Race and Nature from Transcendentalism to the Harlem Renaissance. Ito ay nagsasaliksik sa ugnayan ng lahi at kalikasan sa Amerika mula sa panahon ng antebellum hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo.
Tinatalakay nito kung paano naging may kinalaman ang lahi sa karanasang pangkalikasan sa Amerika at nag-aalok ng mga bagong konklusyon. Gamit ng mga teorya ng sublimidad at trauma, binibigyang pansin ng aklat ang kasaysayan ng diskriminasyon sa lahi sa American environmentalism na hanggang ngayon ay naghihiwalay sa karamihang puting mga grupo ng pangangalaga sa kalikasan at ang minoryang kilusang environmental justice. Dahil dito, maaring ituring na ekosanaysay ang akda ni Paul Otka dahil sinusuri nito ang mga isyu ng kalikasan, lahi, at lipunan sa Amerika. Ngayon naman ay dito tayo sa Eco-Critical Explorations in Literary and Cultural Studies, Fences, Boundaries, and Fields by Patrick Murphy, 2009. Nagbibigay ang pag-aaral na ito ng malawak na talakayan tungkol sa kontemporaryong panitikan at kultural na mga pangyayari sa pamamagitan ng lenteng ekolohikal na literaturang kritisismo. Nagbibigay ng atensyon sa parehong mga theoretical na isyu at nilapatan ng mga pamumuna. Sikat na pamanitikan na genre tulad ng misteryo at piksyon ng siyensa, pati na rin ang aktwal na mga kalamidad at sitwasyon ng mga pangyayari. Ayon kay Armbruster mula sa Webster University, ang aklat na ito ay tunay na pang-internasyonal sa saklaw at ang mga substansyang nag-uusap sa isang bilang ng mga pangunahing alalahanin na kinakaharap ng eco-criticismo ngayon. Natin ang sense of place and sense of planet, the environmental imagination of the global ni Ursula Hayes 2008. So ang aklat ni Ursula ito ay nag-aaral ng kaugnayan sa pagitan ng pandaigdigang imahinasyon at ng lokal na pangangalaga sa kapaligiran. Ang ideya at ang mga sulating tungkol dito ay nagsimula noong 1960s at hanggang sa ngayong kasalukuyan. Ang kanyang aklat ay nagpapakita kung papaano natin maaaring pagsamahin ang malalalim na pag-unawa sa ating lokal na kapaligiran at ang pagkilala sa mga pandaigdigang hamon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsusuri. Sa aklat ring ito ni Ursula ay pinagsama-sama niya ang malalalim na teoretikang talakayan na may detalyadong pag-aanalisa ng nobela, tula, pelikula, computer software at iba pa. Sa aklat na The Book is Nothingless Borders ni Bruce Robbins Columbian from Amazon, ipinunto ni Ursula na kinakailangang pagtuunan ng pansin ng mga manunulat ang pag-aaral patungkol sa kalikasan upang malaman ang tunay na kahulugan. Dumako naman tayo sa dalawang huling halimbawa na may pamagat na Ecology Without Nature, Rethinking Environmental Aesthetics, taong 2009. Bago natin alamin ang ilan sa mga nilalaman ng libro, ay kilalanin muna natin ang author o may akda ng librong Ecology Without Nature. Ang nakikita nyo sa inyong screen ay ilan sa mga pahayag ni Timothy Morton. Una, ang pagbibigay ng definisyon sa kapaligiran ay imahen ng kalikasan mismo. Pangangatwiran ni Timothy Morton na naglalayong ipakita na ang ating pag-unawa sa kapaligiran ay nakasalalay sa ating pananaw at interpretasyon sa kalikasan. Ito ay naglalayong ipakita na ang tradisyonal na pag-unawa sa kalikasan ay dapat na muling suriin at baguhin. Ang pananaw ni Morton ay naglalayong ipakita na ang tamang pag-unawa sa ekolohiya ay nagsisimula sa pagkilala na ang kalikasan at tao ay magkakaugnay at dapat nating iwasan ang pag-iisip na tayo ay hiwalay dito. Mahalaga rin ang ideya na ang ating definisyon ng kapaligiran ay maaaring magbago batay sa ating karanasan at konteksto. Sa ganitong paraan, hinihimok tayo ni Morton na suriin ang ating mga pananaw at suriin ang mga implikasyon nito sa ating mga desisyon at pagkilos ukol sa kalikasan at sa mga isyu sa kapaligiran. Pangalawa, upang magkaroon ng tamang pananaw sa ekolohiya ay kinakailangan nating layain ang ideya ng kalikasan. Ito ay naglalayong ipakita na ang tradisyonal na pag-unawa sa kalikasan ay dapat na muling suriin at baguhin. Ang pananaw ni Morton ay naglalayong ipakita
na ang tamang pag-unawa sa ekolohiya ay nagsisimula sa pagkilala na ang kalikasan at tao ay magkakaugnay at dapat nating iwasan ang pag-iisip na tayo ay hiwalay dito. Dark ecology. Ang dark ecology ay isang konsepto na ipinakilala ng environmental philosopher na si Timothy Morton. Ito ay isang paraan ng pagtingin sa kalikasan at ekolohiya na taliwas sa tradisyonal na ideya ng kalikasan bilang isang bagay na maganda, malinis at puro. Sa halip, ang dark ecology ay tumutukoy sa ideya na ang kalikasan ay hindi laging kaaya-aya at minsan ay nakakatakot o madilim dahil kasama rito ang mga konsepto ng pagkabulok, pagkasira, polusyon at pagkamatay. May ilang balangkas si Timothy Morton patungkol dito. Una, ang dark ecology ay makatotohanang pagsasaayos sa kalagayan ng tao nang hindi gumagamit ng maling optimismo o fatalistic na pahayag. Ito ay maaring nagbibigay diin sa mga totoong kalagayan ng tao at kalikasan. Pangalawa, ang dark ecology ay may potensyal na maging makabagong pag-aaral sa ekologikal na aspekto. Maaaring ang dark ecology ay nagbibigay daan sa mas malawak at mas masining na pag-aaral ng mga ekologikal na aspekto na maaaring magdulot ng makabuluhang pagbabago sa ating pag-unawa at pagkilos. Ang panghuling akda ay ang libro ni Scott Knickerbocker, taong 2012 na pinamagatang Ecopoetics, The Language of Nature, The Nature of Language. Una ay kilalanin muna natin kung sino si Scott Knickerbocker. Sino nga ba si Scott Knickerbocker? Si Scott Knickerbocker ay isang propesor ng Ingles sa College of Idaho ng Estados Unidos. Siya ay isang scholar at propesor na kilala sa larangan ng ekokritika at pag-aaral ng panitikan at sining. Ang kanyang mga gawain ay tumutukoy sa koneksyon ng kalikasan sa sining, panitikan at wika. Partikular sa kung paano ipinapahayag ng mga manunulat at artist ang kalikasan sa pamamagitan ng malikhaing anyo. Isa siya sa mga nagpayaman ng diskurso sa ecopoetics, isang larangan na sumusuri kung paano ang tula at wika ay ginagamit upang maipahayag at masuri ang relasyon ng tao sa kapaligiran. At ang susunod ay bibigyan nating kahulugan ng ecopoetics. Ang ecopoetics ay ang pag-aaral ng mga tula na may kinalaman sa kagubatan o pagsusuri sa malalimang ekolohiya. Isang tula na magsasalik sa kakayahan ng tao na maging hayop, gayon din ang iba pang relasyon ng tao sa iba pang mga hayop. May isang pahayag na binitawan si Scott Knickerbocker sa kanyang libro. Ito ay, oras na para pag-aralan ang susunod na hakbang sa ekokritisismo, kung saan ang mga mananaliksik sa ekokritisismo ay mag-usisa at pag-aralan at i-explore ang matatalinghaga at kapasidad ng lingwahe para pukawin ang natural ng mundo sa makabuluhang paraan. Sa pahayag ni Scott, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng ekokritisismo sa pag-unawa sa ugnayan ng wika at kalikasan. Ang susunod na hakbang ay nagmumungkahi na dapat tayong mas mag-focus sa pagsasaliksik kung paano ang mga matatalinghagang aspeto ng wika ay maaaring magpahayag at magbigay diin sa kagandahan at kahalagahan ng natural na mundo. Ang pahayag ay nagmumungkahi ng masusing pag-usisa sa kung paano ang wika ay maaring maging tulay sa mas malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mga isyu ng ekolohiya. May ilan sa mga Amerikanong manunulat ang ecopoetics. Ito ay sina Wallace Stevens, Elizabeth Bishop, Richard Wilbur at Sylvia Plath. Ang mga manunulat na ito ay niyakap ang artipisyal ng kanilang sariling tula hindi para sa sarili nitong kapakanan kundi upang maisagawang magpatibay ang natural sa mundo.
Sa katunayan, para sa kanila, ang artiface ay natura. Ang konsepto ng artiface ay natura ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng likha ng tao at ng natural na mundo. Ipinapakita nito ang mga artipisyal na bagay, gaya ng mga produkto ng tao, teknolohiya o sining, ay hindi hiwalay sa kalikasan kundi bahagi ng mas malawak na ekosistema. Mayroong pahayag ang The Daily Advocate ng Amazon tungkol sa librong ginawa ni Scott Knickerbocker. Kung nais mong gumamit ng higit pang matalinghaga at memesis sa iyong tula tungkol sa kalikasan, maaaring ito ay isang magandang libro para sa iyo. Ang libro ni Scott Knickerbocker ay tulad ng isang kamangha-manghang trabaho ng eksplikasyon sa mga gawa ng mga manunulat. Itinuturo nito na ipahayag ang nararamdaman ng isang tula. Karamihan, mahahanap sa tulang pangkalikasan ang likas na katangian sa isang tula, ang karaniwang inaasahan. Ito ay pahayag na nagmula sa The Daily Advocate ng Amazon na parang binigyan nila ng feedback ang libro na gawa ni Scott. Nang itinatag ang ASLE noong 1992, ang ekokritisismo ay umuusbong na interdisciplinary field sa pampanitikan at kultural na pag-aaral. Sa nakalipas na 2 dekada, ang ekokritisismo ay nabuo sa iba't ibang mga kasaysayang panahon, pampanitikan at artistikong mga genre, kultural na kasaysayan, teoretikal na balangkas at mga pamamaraan sa pananaliksik at pagtuturo. Sa ngayon, nag-aalok ang ASLE ng isang sentro ng gravity para sa ekokritisismo pati na rin ang lumalaking pang-international na komunidad ng mga eskolar at guro sa mga makataong sining pagpapahayag ng mga disiplina tulad ng literature, kasaysayan, filosofiya, pelikula at media, pag-aaral sa kultura, pag-aaral sa relihiyon, kultural na heograpiya at antropolohiya. Ang masiglang lugar sa pananaliksik at pagtuturo ay nasa ilalim ng payong termino ang mga makataong pangkalikasan. Ano nga ba ang ASLE? Ang ASLE ay tumutukoy sa Association for the Study of Literature and Environment. Ito ay isang organisasyon na naglalayong itaguyod ang pag-aaral at pagtalakay sa mga ugnayan ng literatura at kalikasan. Mga pangunahing layunin ng ASLE ay ang interdisiplinaryong pagsasaliksik. Nagbibigay ng plataporma para sa mga eskolar, manunulat at tagapagsaliksik na pag-aralan ang mga epekto ng kalikasan at literatura. Pangalawa, koneksyon ng komunidad. Nagtutulungan ang mga miyembro sa pagbuo ng mga proyekto at kaganapan na nagtatampok sa mga isyu ng kapaligiran. Pangatlo ay ang pagsusulong ng ekopoetika. Pinapalakas ang mga diskurso sa eco-criticism, eco-poetics at iba pang kaugnay na larang. Bilang konklusyon, ang mga ekosanaysay ay nag-aambag ng mahalagang pananaw at usapin ng ekolohiya at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtalakay sa malalim at komplikadong ugnayan ng tao at kapaligiran. At dito nagtatapos ang aming ulat tungkol sa ekosanaysay. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan ka.